What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content, ayan, mag-unbox tayo ng isang bagong tablet na sobrang mura at ito ang ITEL VistaTab 10. Maganda kaya ito na kayang perfect na tablet na hinahanap nyo. Tara, check natin. So yun mga idol, meron na naman tayong marerecommend na mura na tablet ngayon, which is the ITEL VistaTab 10. So itong tablet na to ay isa sa pinakamura na tablet na pwede nyo pong purchase ngayon 2026. So kung gusto nyo ito makuha ng mura, dito lang yan sa ating product links. Dito sa view products natin, bagsak presyo lang itong VistaTab 10. So kung meron mga senaryo na out of stock po ito ngayon, basta i-click nyo lang yung link na yan kasi meron po yung isang option na isang online platform. Diyan na lang kayo bumili nitong VistaTab 10. Pwede nyo ito makuha at a range ng 3 to 5,000 pesos. Depende po again sa sale. Kaya nagbibigay ako ng range kasi yan ang pinakamababang pwede nyo makuha to 3 to 5,000 pesos. So sobrang solid dahil ito mga ka-J-Vlog ay meron ng LTE or pwede nyo lagyan ng SIM card. Dual SIM pa! Diba? Ganun ka lupit itong ITEL VistaTab 10. At for me, mas maganda tong i-recommend sa mga anak natin. Dahil syempre, pag nasa on the go tayo, kailangan nila ng cellular data. Lagyan nyo lang sila ng personal SIM card. Lagyan nyo ng load. Good to go na, hindi na may istorbo. Hindi na kayo may istorbo ng mga anak nyo. Kaya ito na ang the best for me na tablet na pwedeng mabigay sa mga anak natin. Ito nga, binili ko to para sa anak ko para magamit niya rin pag nasa on the go travel kami. So, ang napili nating color is yung color blue. At ayun, tara mga J-Vlog, samahan nyo ko i-unbox itong ITEL VistaTab 10. So, ito yung box ng ITEL VistaTab 10. So, napaka-solid na itong tablet na to dahil very affordable lang siya. So, available nga siya sa mga online platforms. Kaya kung interested kayo makuha ito na sobrang mura, click nyo na itong view products natin dito. Bagsak presyo lang itong ITEL VistaTab 10. So, sa likod ng box, as you can see, meron tayo ditong 10-inch na screen size. Sobrang solid. 6,000 mAh battery capacity and a AI assistant learning center. So, meron siyang 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Again, huwag kayo maniniwala dito sa total RAM na to. Ito lang talaga RAM niyan, yung maliit na yan. 4GB of RAM lang. So, open na natin itong VistaTab 10. So, wala po tong case na inclusion compared dun sa VistaTab 30S. So, yan siya, VistaTab 10, Slim Elegance Grand Experience. 10-inch, 6,000 mAh battery, and AI assistant. So, ito siya. ITEL warranty policy, VistaTab 10 manual. So, meron tayo ditong charger na sad to say it's a slow charger. And it's a 10 watts charging brick. And meron tayong Type-C cable. And siyempre, SIM eject tool or eject pin. I think this is an LTE. Yes, LTE to mga idol. Pwede itong lagyan ng SIM card. So, check natin yan mamaya. At ito na yung tablet VistaTab 10. So, pwede naman kayo bumili ng case neto sa online. So, tanggalin na natin siya. Yun o. So, tingnan nyo, mayroon pa siyang pillar ng screen protector. So, peel na natin siya para makita natin talaga yung ayan. Oh, di ba? Bagong-bago. Natanggal na yung kanyang screen protector mga idol. So, kayo pa magpipil niyan. So, meron siyang free screen protector out of the box. And when it comes sa orientation, pag ganito po ang orientation niya, portrait siya dahil nandito yung kanyang yung kanyang camera. So, medyo awkward compare sa mga ibang brand na nandito or yung VistaTab 30S nandito rin siya. So, pwede to sa mga chikiting natin dahil 3 to 4,000 pesos. Pwede na kayo makabili ng VistaTab 10 pag nasa sale. At ang ganda nung kanyang design na brush metallic design pero polycarbonate siya. Very premium looking at tignan nyo naman siya triple rear camera system. Ang itsura pero in reality siya lang camera niyan. Mukha lang siyang triple camera. So, design tapos flash, VistaTab, AI designed by ITEL. So, magaan naman. Perfect na perfect to ibigay sa mga anak nyo. Or pang pause, pwede rin siya. Sa right side, nandito yung kanyang speaker grills and volume rocker at yung power button. Sa taas naman, meron tayong microphone. Sa left side is yung SIM tray. So, yun nga, I think pwede talaga ng SIM card. Titingnan din, may IMEI siya
LTE to, tapos meron tayo ditong speaker grills din. So, Type-C port lang. So, open na natin tong Vista Tab 10. Ayan, ITEL, powered by Android. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. So, ayan, na-open na natin si Vista Tab 10. Medyo low bat siya. Pero in fairness, ang unang bumungad sa akin, yung napakataas sa brightness ng tablet na to. O, yun, grabe, sobrang solid. Ang laki nung text niya. No? Perfect din to sa mga senior citizens natin dahil ang laki nung kanyang text. So, medyo nagfo-focus din to sa mga kids dahil meron siyang learning center. So, ito ay parang sa Vista Tab 30s may ganyan din learning center. So, meron tayo ditong let's check. Wait lang. Sa Google, ayan, meron tayo YouTube. Okay, so settings, let's check din. Storage is malaki, 119 GB pa yung free. About tablet, and 4 GB of RAM, Android 14 version siya. So yun, meron nga siyang SIM card, dual SIM pa to. Yun ang malupit doon, pwede itong lagyan ng SIM card at anywhere pwede nyo dalhin itong ITEL Vista Tab 30 ay ITEL Vista Tab 10. Tapos sa display, I think wala siyang refresh rate na 90Hz, so up to 60Hz refresh rate ata siya, yes. Pero in fairness for the brightness, napakaliwanag nitong ITEL Vista Tab 10. So, yun, kung interested kayo dito sa tablet na to, again, yung link nito nandito sa gilid ng ating video. Very affordable lang yan at meron pong matik na discount pag bumili kayo ng ITEL Vista Tab 10 dito sa ating link sa video. So, grab yours now dito sa napaka-solid na tablet ngayon ni ITEL, ang ITEL Vista Tab 10. Mga idol, na na-unbox na natin ng ITEL Vista Tab 10. To be honest, sobrang nagustuhan ko tong tablet na to, especially for its price. Hindi ko akalain na magpo-provide si ITEL ng ganitong kamurang tablet. Tapos, ano lang, ang ganda na rin ng specs niya or reasonable na rin yung specs niya for its price. Ang unang-unang napansin ko dito or first impressions natin yung 4G LTE nito. Hindi ko akalain na ito ay pwedeng lagyan ng SIM card. Dual SIM pa. Kasi dalawang IMEI neto at tinignan ko SIM 1, SIM 2 doon sa settings. Nagulat ako na 3 to 4,000, 3 to 5,000 pesos pwede lagyan ng SIM card na tablet. Napakagandang feature yan netong Vista Tab 10. So again, for me, ito na rin yung the best na pwede ko ma-recommend sa inyo. At yan rin yung isang magiging malaking advantage ng ITEL Vista Tab 10 sa mga competitors niya, yung 4G LTE capability neto. Kasi usually sa mga ganitong presyo, makikita natin mga Wi-Fi only models lang. Next mga idol, yung kanyang display. Napaka-solid ng display, 10.1 inches display na to. So, yun, may enjoy talaga ng mga anak natin itong tablet na to dahil ang laki ng display. Pag nanonood sila or pag naglalaro, syempre, ang isang main feature ng isang tablet is yung merong malaking display quality at ayun na, mapoprovide na ng ITEL Vista Tab 10. At yung kanyang resolution is okay rin naman, 800 by 920 pixel siya. So, 60Hz, standard refresh rate siya. For me, okay rin naman yan. At as long as yung tablet malaki kasi usually sa ganitong presyo na 3 to 5,000 pesos ang in-offer ng iba is 8 inches lang, di ba? Ito, mataas pa needs of brightness niya, kaya napaka-solid at matutuwa yung mga chikiting natin dito. Again, hindi lang naman siya magandang i-recommend sa mga chikiting natin. Pwede rin siya for business like POS, inventory system, di ba? Pwede siya mga idol. At next mga ka-J-Vlog is yun, para nga rin sa mga kids pa, learning center. So, merong learning center itong ITEL Vista Tab 10 na very helpful, and I think ITEL Vista Tab 30s ay may ganito rin, ay may K-12, may pang kids, pwede sila mag-draw, mag-color, ayan no, may mga free na coloring na dito. Meron din mga stylus na nabibili sa online na universal, bumili na lang kayo para mas maging precise yung pag-color nila. Okay, so yan yung isa maganda rin na nagustuhan ko dito. Parang focus niya talaga is sa mga cheating natin. Next mga ka-J-Vlog, yung kanyang RAM at ROM. For the RAM at ROM, for me, it's reasonable naman for its price, 4GB 128. Buti nga lang, 128 na binigay nila, hindi 64GB. Usually kasi pag ganito kamura, may nakikita pa rin tayong 64GB ang ino-offer. Pero dito, saludo ko sa ITEL Vista Tab 10, 120GB, very, very reasonable for its price. Ilang yon, expandable pang storage nito via micro SD card. Diba, napaka-solid. Camera, to be honest, sa camera is crappy. Hindi magandang quality. Expect ko na yan for a budget tablet.
na hindi talaga maganda quality ng camera niya. Sino ba naman din ang malakas ang trip na gamitin for yan, mamamasyal kayo, ito gamitin mo pang picture? Hindi kasi may cellphone ka naman. The purpose ng camera ng mga tablet is for video calling. Yun ang mas better talaga dyan, kaya nilalagyan rin nila ng camera to. Pero pag magte-take kayo ng photo dito for your personal preference, for me, hindi siya maganda talaga. At hindi talaga nire-recommend ang ganitong mga kamurang tablet for that kind of scenario. Kaya, either for conclude, yung kanyang specs sa camera is reasonable din naman for its price. And yung quality, of course. Pero, pag titingin nyo ito malayo, nakala ng iba, uy, 3 camera nung tablet nyo, mukha siyang iPhone. Yes, mukha talagang iPhone yung camera niya. O, di ba? So, dyan din naman na mimic ng Vista Tab 10, yung design ng kanyang camera module, pero in reality, isa lang po ang camera niyan. Ito lang, oh. Pero the design itself, ang ganda ng design nito. Maganda pa to sa smartphone, ang maganda pa sa tablet na to, metal ng design nito. So, meron siyang brush metallic design. Akala ko nung una, polycarbonate siya, pero tinignan ko talaga siya dun sa specs niya rin. Metal pala to. Kaya pala, may kabigatan din itong iTel Vista Tab 10. Pero ang ganda, di ba? Ergonomics and all, talaga ma-feel nyo yung pagka-durable din netong tablet na to. So, hindi ko rin nakalain na ganito presyo nito, nabigyan nila ng metal back pa, 'di ba? Sobrang solid. And sa speakers, dual steer speakers pa siya, mga idol, 'di ba? Malakas din ang speakers niya kahit papaano. At the sad part dito is Android 14. So, for me, syempre, ina-expect ko na to na wala tong update sa Android 15 kasi walang ganun track record ng iTel when it comes sa pag-update nila ng mga murang tablet, especially this one. Pero Android 14, again, ano ko lang yan parang conclusion ko lang. Kung magkaroon man ng update, good, pero pag hindi, mag-ready na kayo. Android 14 ay matagal pa po yan magagamit. Matagal pa yan masosupport ng mga application, kaya wag na wag po kayong mag-alala, okay? And the battery is 6,000 mAh. So, etong Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G is 6,500 mAh. Ito 6,000. Mas malaki pa battery nito dito. Kaya for the battery itself, I know maliit sa tablet. Pero sa ating full review, share ko na lang yung initial thoughts ko rin about sa kanyang battery performance. And the charging rate is crappy. Charging rate is super disappointing. 10 watts charging rate. Kaya siguro charge na to ng 2 to 3 hours sa 10 watts niya. Pero expect nyo yan. Yun lang naman ang pinaka-downgrade. So, yun lang naman ang pinaka-nakaka-disappoint sa Vista Tab 10, yung charging rate at yung battery. Pero ibang overall specifications naman nito is very good. Kaya again, mga ka-J-Vlog, kung gusto nyo makakuha netong iTel Vista Tab 10 sa sobrang murang halaga lang, dito nyo na lang i-click yan sa ating view products. Napaka-solid din i-recommend itong Vista Tab 10 para sa inyo. At ang pinakamalaking advantage talaga nito is yung kanyang 4G LTE feature. Kaya kung naghanap kayo ng isang tablet na pwede nyo gamitin kahit saan man kayo pumunta na may internet connection, ito na marirecommend ko, 3 to 5,000 pesos, iTel Vista Tab 10. Abangan nyo lang po yung review. Game test. Game test ko to sa Roblox para rin makita rin ng mga consumers natin. Review, game test, and of course 5 reasons natin dito sa smartphone na to.